Pinagbawalan ng PNP ang mga miyembro ng media na manatili sa kalyeng nasa harap ng custodial center kung saan nakapiit sina Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Ito'y matapos lumabas ang video ng pagbisita ng mga kaanak at kaibigan ni Estrada na lampas sa pinapayagang oras. Makibalita tayo kay CJ Turida. Matapos hindi pagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion ng Ombudsman na amyendahan ang ilang impormasyon sa kasong plunder nila Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada, hiniling naman nilang suspendihin sa kanilang tungkulin sa Senado ang dalawang mambabatas. Sa panibagong motion ng Ombudsman, ginawa nilang basehan ng plunder law na nagsasabing dapat suspendihin ang sinumang public officer na nahaharap sa kasong kriminal. Mandatory daw ito dapat. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng tanggihan ng korte. Ipinapasuspindi rin ng Ombudsman si Revilla sa anumang pwestong pwede niyang upuan sa hinaharap habang gumugulong pa ang pagdinig sa kanyang kaso. Nauna nang nagpahayag si Revilla ng kagustuhang tumakbo sa 2016 presidential elections. They want to play up this case that's already with the Sandigan Bayan. Suspending Senator Bong Revilla from office will deprive representation in the Senate of the more than 19 million voters who elected him into office. Ipinasususpindi rin sa Attorney Richard Cambe na nagsisilbi ngayong legislative officer ni Revilla. May kaso ring plunder si Cambe. Hindi naman sakop ng motion ni Senador Juan Ponce Enrile dahil wala pang desisyon ng korte kung may probable cause sa kanyang kasong plunder at graft. Dati nang sinabi ni Senate President Franklin Drilon na otomatikong masususpende ang mga senador kung hihilingin ito ng Ombudsman kapag nakasuhan ang mga mambabatas. Hindi naman mamatay-matay ang issue tungkol sa umano'y special treatment kina Revilla at Estrada na parehong nakakulong sa PNP Custodial Center. Mag-aalas 4 ng hapon noong Sabado nang dumating sa detention center ang kapatid ni Estrada na si Jackie Ejercito Lopez. Sumunod ang ilang lalaking may dalang 2 lechong baboy at iba pang pagkain. Alas 10:30 ng gabi naman, dumating ang kaibigan ni Estrada na si Bobby Andrews. Samantalang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lang tuwing Huwebes at Linggo lang dapat pwede ang mga bisita sa Custodial Center. Sabi ni PNP spokesman Chief Superintendent Ruben Sindak, ipinagpaalam naman daw ito na Estrada dahil silver wedding anniversary nila ng asawang si Presi. Pero pag-iimbestigahan daw ng Malacanang ang nangyari. Matapos may labas ang balita sa pagtanggap ni Estrada ng bisita kahit lampas sa pinapayagang oras, pinapalis na ang mga kawani ng media na nakantabay sa Alagar Street, ang kalyeng nasa harap ng PNP Custodial Center sa Camp Crame. Pero paliwanag ng PNP, dahil lang ito sa pagbabawal nila ng mga sasakyang nakapark sa kalye. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.